Sa makulay na buhay kolehiyo natin, nagbibigay buhay, kalinawan o pag-ibig ang sining at wika. Sa ating pagdiskubre sa tila masalimuot na lakbayin ngunit napupuno ng pag-asa at ngiti. Ang sining at wika ay ang pluma tungo sa inaasam nating mithi. Ang isang mapagpalayang bukas. Sa malayang bukas na nagbubuklod, walang sistema ng opresyon at pagmamaliit gamit ang ating sandata, ang makabayan, siyentipiko at mass-oriented na edukasyon. Noong Abril 16, 2026, inilahad ng CHED ang kanilang planong ikalahati ang bilang ng GE units para sa kolehiyo. Mula sa 36 units, magiging 18 na lamang. Ang ilan sa mga asignatura tulad ng Readings in Philippine History, Art Appreciation at Understanding the Self ay pinagsama sa iba't ibang subject sa panibagong curriculum. Ang sinasabing dahilan ng pag-reframe ay para mas tuunan ng pansin ang ilang mga kompetensya sa professional communication, global trends in emerging technologies at labor education. Minungkahi ring magdagdag ng institutional course para maging malaya ang universidad na ituro ang kanilang sari-sariling identidad at pagpapahalaga. Maraming maapektuhan sa panukalang ito, lalo na ang mga alagad ng sining. Bilang nakabuhol nga ang wika sa kultura, nararapat lamang na tignan ang issue ng pambansang edukasyon sa pananaw din ng sining. Pero saglit, ano nga ba ang nasasakripisyo natin sa pag-reframe na ito? Maaari nating gamitin ang lente ng mga akdang wika, nasyonalismo at ideolohiya ni Pamela Constantino at ang Pilipino bilang tribu, pagano at nativo, hermeneutika ng pananakop sa usapin ng etnisidad at kabanasan ni Mary Jane Rodriguez Tatel. Sa ating pagpapalawak ng diskurso kung paano nakakaepekto ang reframed GE's curriculum, unang-una sa ating wika. Ayon kay Constantino, ang wika ay hindi lamang gamit sa komunikasyon. Ito ay instrumento ng lehitimasyon. Para maging lehitimo ay ang isang sistema o patakaran, kailangan makita ito ng mamamayan bilang refleksyon ng kanilang sariling kultura o sa sentimental at hindi lamang bilang practical na kasangkapan. At ang pagsulong ng wikang Filipino sa gitna ng reframed GE curriculum ay maituturing na isang anyo ng ideological na paglaban na naglalayong bawiin ang pambansang identidad mula sa mga mapanirang kategorya ng hermeneutika ng pananakop. Ayon din kay Rodriguez Tatel, ang mga kolonyal na kategoryang tulad nga ng tribu, pagano at nativo ay hindi lamang mga katawagan, kundi mga paraang rin ipinataw ng mga mananakop upang hubugin ang pagtingin ng mga Filipino sa isa't isa at hatiin ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa ganitong pananaw, ang pagpahina sa espasyo ng wikang Filipino sa mataas na edukasyon ay maaaring magpatuloy sa mga kolonyal na pananaw na matagal nang humubog sa ating identidad. Ang panukala ay tinitingnan bilang pagpapatuloy nito kung saan ang sariling wika at identidad ay muling ginagawang marginal o minority sa sariling bayan sa halip na gamitin ang Filipino bilang supra-ethnic na wikang nagbubuklod sa bansa. Ayon nga kay Rodriguez Tatel, ang wika ay hindi lamang isang technical na kasanayan kundi ang mismong humuhubog sa ating kaisipan at karanasan bilang isang nasyon. Ang mungkahi ng CHED na bawasan ng GE units mula 36 panungong 18 ay isang anyo ng kontrol kung saan ang kapangyarihan sa pagtatakda ng mahalagang kaalaman ay ginagamit upang gawin mga market-ready na manggagawa, ngunit murang lakas paggawa lamang ang mga Pilipino sa halip na mga mamamayang may malalalim na pagpapahalaga sa sariling wika, kultura at bayan. Isang sikat na terminolohiya ang tinatawag na neoliberalismo. Ano nga ba ito? Ayon sa mga ekonomista, neoliberalismo ang tawag sa paglalaya ng merkado mula sa pamamahala ng gobyerno. Kasama sa mga patakaran nito ang deregulasyon ng ekonomiya, pagsasapribado ng mga pampublikong serbisyo at malayang kalakalan. Subalit, hindi lamang ito isang polisiyang pang-ekonomiya, kundi ay isang ideolohiya na bumabalot sa ating lipunan. Isa siyang istruktura at paniniwala na namamahala hindi lamang sa ating mga sistema,
kundi ay pati sa ating mismong pag-iisip. Datapwat, ano ba ang pinahahalagahan nitong sistemang ito? Sa gitna ng isyu ng muling pagbabawas sa mga GEC ng CHED, makikita na mas pinahahalagahan ng ating mga institusyong pang-edukasyon ang mga larangan ng agham pangkalikasan, agham medikal at inhenyerismo. Saan pumapasok dito ang mga sining at agham panlipunan? Sa katotohanan, batay sa sistema ng neoliberalismo, ito ay binabaliwala at minamasama pa. Sapagkat ang mga kakayahang itinuturo dito ay maaaring hindi makatutulong para sa merkado o kaya ay isang panganib para sa mismong sistema. Isa sa mga hinaharap ng mga alagad ng sining ang pagtingin ng lipunan sa kanila bilang tamad at walang kwentang tao. Bunga ito ng sistemang neoliberal na ginagawa lang man tayong mga negosyante at individualista. Dahil hanga ito sa sistema ng kapitalismo. Nakapaloob dito ang pakikipagtunggalian, pang-aabuso at pagsasamantala. Para sa mga neoliberal, ang halaga ng tao ay nakatali sa halaga ng salapi. Ibig sabihin, sa isang neoliberal na lipunan, ang halaga mo bilang isang mamamayan ay nakabatay sa dami ng iyong pera at pagmamayari sa uring gawa na may iaalay mo para sa makina ng ekonomiya at sa kakayahan mong pagsamantalahin ang mas mababa at mapagsamantalahan ng mas mataas. Kung kaya, para sa mga taong hindi nakikilahok sa sistema ng neoliberalismo, sila ay hinihiwalay at linilibak upang hindi kumalat ang kanilang pananaw sa kabuuan. Ang sining ay isa sa mga pangunahing paraan ng tao upang ipahayag ang kanyang kasarinlan. Ipinakikita ng tao ang kanyang pagkakakilanlan, paniniwala at pagtanaw sa mundo sa pamamagitan ng paglikha. Mapasayaw, kanta, salita o larawan, dala-dala ng sining ang bakas ng lumikha nito. Lahat ng sining ay politikal. Hango ito sa kultura, lipunan at panahon na pinanggalingan nito. Sa sining, ipinahahayag ng tao ang kanyang pagtingin sa sarili niyang lipunan. At ito ang likas na kakayahan ng isang alagad ng sining. Na ipapakita sa galaw ng katawan ng mananayaw ang makulay na kultura ng ating mga ninuno. Lahat sila ay humihila ng inspirasyon mula sa ating kultura at kinagawian. Kaya masasabing dala ng sining ang nasyonalistang pagkakilanlan ng tao. Isang mahalagang gampanin ng edukasyon sa paghubog ng ating pagkakakilanlan sapagkat ito ang nagsisilbing daan o pintuan upang ang wika, mga kaisipan, kultura patungkol sa ating lipunan ay mapalaganap ang identidad sa lipunang hinuhubog nito. Batay sa Konstitusyon 1987, Artikulo 14, Section 2.1, isinaysay na nasyonalismo dapat ang pundasyon, ang batayan ng edukasyon sa bansa. Ngunit, masasabi ba nating mangingibabaw ang pagkamakabansa ng bagong kurikulum? Bakit ang mga asignatur na pinagsama-sama sa ilang subjects na lang ay kaugnay sa ating pagkakilala sa sarili at kultura? Dito unti-unting lumalabnaw ang ating pambansang identidad. Makikita sa ating kasaysayan na hinubog ng kaisipan ng Pilipino ayon sa kolonyal na gahug. Ang sistemang pang-edukasyon na sa kasalukuyang nakaugat pa rin sa pananakop ng ibang bansa sa Pilipinas kahit na hindi na ito angkop sa ating pagkakakilanlan sa panahong kasalukuyan. Makikita nga nating may malaking kampanya ng edukasyong pangsining sa paghubog ng ating identidad. Sa makatuwid, nagpanayam kami ng ilang mga alagad ng sining para makuha ang kanilang pananaw tungkol sa issue ng pagrebisa ng mga GE. Magandang araw po. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Okay, hello po. Ako si Gea Mauricio. Mula po ako sa Panday Sining UP Diliman, Chairperson, and currently Counselor-elect ng USC. Ako si Noel, tagapagtatag ng Ilaya Collective. Isa po akong manunulat, manggagawang pong kultural, aktivista, tagasalin at makata mula po sa malikaing pagsulat sa Filipino. Ako si Glenn Leones, isang artist ng bayan. Hello po, ako po si Jeffrey Rano. Mula sa UPC ng Bayan, tapos mag-aaral ng College of Arts and Letters. So, yung art na ginagawa ko ay primarily ay pagsusulat, tapos digital art na nakapaminsan, tapos graphic design. Ako po si Leon Ledesma, isang aktor, dramaturg, minsan manunulat, minsan nagbu-music, at
currently isang second year anthropology student. Bilang alagad ng sining, ano ang inyong mga saloobin sa minamataang pagbawas ng mga asignaturang readings in Philippine history, art appreciation, at understanding the self sa minimum GE units sa kolehiyo? So, sa usapin ng pagbabawas ng mga subjects, like either sa SHS curriculum or hanggang sa GE reform, yung laging quote-unquote batayan dito ay para malesen yung load sa mga estudyante. Dahil marami talaga ang nagsasabi na hindi mainam yung current workload ng academics, nakakadulot siya ng malalang distress sa estudyante. Yung problema ay yung solusyon, quote-unquote, ng pagbabawas ng mga subjects na nagpo-focus sa critical na kultura ay hindi kasagutan sa itong kaayusan ng bulok na edukasyon natin. In fact, nagdadagdag lang siya ng opportunity na mapurol or mawala ng opportunity na maging critical ng mga kabataan because it is these subjects of art and media literacy and simple understanding of the self, di ba? Na nag-aalaw tayo na mag-advocate para sa sarili natin, intindihin ang nararamdaman natin at i-articulate at i-communicate siya. Kaya itong pagbabawas ng mga subjects ay direktibong nakaka-damage sa kalidad ng ating edukasyon. Kung babawasan natin yung mga subjects, hindi yan makakasolve sa workload problem. Imbis makakadagdag lang siya ng confusion at kakulangan sa capacity ng mga estudyante na maging critical. Bilang manunulat, bilang artista ng bayan, malaki ang tutol natin no, sa Reframe GE na ito dahil una't-una kinikater ng ganitong batas ay hindi ang mga estudyante o mga Filipino dito sa ating bansa. Bagkus kinikater na to yung mga dayuhan na nagbibigay pondo, no, doon kumukuha ng pondo para sa edukasyon dahil gusto nila pagtapos ng mga kabataan sa kolehiyo ay maging murang lakas paggawa sila na binibenta sa dayuhan. Sa local situation ng UP Diliman, ang pinaka-apektado talaga nun ay yung college namin, yung CAL. Kasi yung CAL ay nag-accommodate siya ng maraming PDs, particular sa Arts and Humanities. At yung pinaka-epekto na to ay syempre ay yung pagbawas ng suporta sa mga subject na ito. Dahil itong mga subject na to, ito yung mga kurso na ito yung pinaka-direktang tumatalakay sa lipunan. Kaya may kita natin yung pagsasawalang bahala. Ang umuubog din naman sa pagkatao ng mga ibang mga scholar o in general mga tao, yung kakayahan nilang makapaglahad ng saloobin nila sa pamamagitan ng paggawa ng mga sining, mapavisual man, mapamusika, mapapagguhit o mapagsulat. So, tingin ko sa pagbawas natin ng mga GE na may kinalaman sa mga signaturang mga to, ay magiging masama para sa mga darating pa. Kung nabawas, di ba, yung art appreciation, pagkakalam natin sa Philippine history, feel ko nagbabawas din yung pagkatao natin. Kasi pagkatao, hindi lang yung pansariling pagkatao, pero pagkakilala sa sarili bilang part ng isang community, bilang part ng isang larger organ, di ba? Bilang part ng isang bayan, city, nation, kahit place mo sa buong mundo. Yung pagbabawas nun, very deliberate siya, na parang hindi mo yun kailangan isipin. Trabaho ka lang. Ano sa tingin mo ang papel ng sining mo sa wika ng ating bansa? Para sa akin, yung sining ko kasi umiikot siya sa musika at karamihan, kung hindi lahat, ng mga sinusulat ko ay nakatuon sa mga istorya na nagaganap sa hindi lang naman limitado sa political. Siyempre may mga love songs din kung ano man. Pero ang tingin ko, ang marka nito na iiwan nito sa Pilipinas, siyempre yung pagmulat din sa mga gusto ding sumulat o gusto ding lumikha ng mga musika na hindi lang umiikot sa mga naratibong negatibo tulad ng mga droga, babae o kung ano man. Lalo na ang medium ko is hip-hop kung saan lamang yung mga ganun tema. Tingin ko, naiiwan ko kahit hindi pa ganun malakas yung pagpapakilala ng mga sining o mga tema na mas nakatuon sa mga salukuyang kaganapan o sa mga storyang hindi gano'n na sisinagan ng araw at mas madaling mapapaliwanag kung angkla siya or kung
lalagay siya sa mga sining at sa case ko nga is yung sa music. Sa unang-una bilang isang manunulat, ang unang medium na ginagamit natin ay ang wikang Filipino. Isang wika na madalas ginagamit at laging ginagamit at naghuhubog sa atin bilang tao, bilang isang Pilipino. Napakahalaga namin mga manunulat, napakahalaga ng mga mananaliksik, napakahalaga ng mga taong nag-aaral sa sining at humanidad. Dahil isa ito sa nagbibigay ng buhay, nagbibigay hubog sa atin bilang isang Filipino. Dahil kung wala ang mga taong ito, paano natin malalaman ang mga balita? Paano natin may pepreserba ang mga kultura, ang epiko? Paano natin malalaman ang mga kwentong bayan, ang mga bugtong at ilang mga awitin kung walang sining ng pagsulat? Ano sa tingin mo ang papel ng sining mo sa ideolohiya ng ating bansa? Yung sining kasi, isa siyang uri ng material. So kung kahit anong pang sining ang nililikha, particular sa akin bilang isang artist, bilang isang manunulat at nag-digital art at nag-graphic design, ay nagagamit ko yung aking sining na makapag-ambag sa pagpropaganda, paglalantad ng mga isyong panlipunan. So bilang bahagi din ng UPC Nagbayan, ay mas na-utilize ko yung art ko para sa sektor ng mga magsasaka na pinagsasamantalahan sa lipunan. Pangalawang tanong po, ano sa tingin mo ang papel ng sining mo sa nasyonalismo ng ating bansa? Ayun, so bilang part nga ng isang pambansa demokratiko, pangkulturang organisasyon katulad ng Panday Sining UPD at katulad din ng iba't iba pa mga pambansang demokratikong org katulad ng Sinagbayan, yung iba't iba pang orgs na dito mismo pinanday sa UP. Ang isang mahalagang tungkulin ng bawat cultural worker or alagad ng sining ay yung usapin ng image building or yung simpleng pagbibigay ng visual na identidad, ng specific na himig o tunog, or yung specific na mararecognize ng taong bayan sa kultura natin, yung mismong magtutunggali sa mga dayuhang kultura na pumapaligid sa atin. Kasi hindi naman neutral yung usapin ng kultura. Meron at meron talaga nananaig na oppressive forces, lalo na sa isang bansa natin na paulit-ulit na kinolonize at hanggang ngayon na na-exploit. There are many cultural elements around us, even with the language that we use, being English still a very dominant language in our academe, where it's winning talaga yung foreign bias talaga sa ating mga wika at kultura. Kaya as cultural workers, yung isang pinakamahalagang gawain ay magbigay ng counter-culture or ng alternative na kultura sa ganitong mainstream or hegemonic understanding sa ating wika na makadayuhan. Ano sa tingin mo ang papel ng sining mo sa identidad ng ating bansa? Feel ko, medyo mahirap na tanong yung identidad ng bansa. Pero dalawang gusto kong pag-usapan dito. Una, isang quote na galing kay Augusto Boal. Nagsabi siya na, "Theater is the rehearsal for a revolution." Tingin ko totoo yun, not just about theater, pero for any specific form of art. Yung sining ko, avenue din siya. Pagkakilala sa sarili, pagka-encounter sa sarili na labas sa karaniwang order, labas sa kapitalistang larang. Yung papel ng sining ko dun ay mag-imagine. Di rin kasi pwede natin pag-usapan yung bansa kung hindi natin pinag-usapan yung mga gumagawa ng bansa, yung mga tao. Yung gusto kong pag-usapan din, yung pangalawa, is isang quote na naman na galing kay Bruno Latour, isang anthropologist. The role of knowledge is not only to represent. It is to populate the world with the agents and agencies that already inhabit it. Hindi lang isang kultura yung Philippines. That's what makes it beautiful. That's also what makes it difficult when we talk about language. Kasi lahat ng languages may culturally laden symbols, may meaning, may traditions na nag-i-inform talaga sa kanila. At yung pag-promote, feel ko ng isang wika over the rest, kahit convenient siya para sa ilan, kailangan din natin tanungin, sino yung mas nakaka-advantage dahil na-promote ang isang wika. Sobrang daming wika sa Pilipinas, sobrang daming kultura. At feel ko, gusto ko na yung art ko, diba, yung sining ko, magre-represent din ng ganun karaming agents and agencies, ganun karaming voices, ganun karaming cultures. Narinig natin mula sa mga nakapanayam kung paano naging kaluluwa ng kultura ang wika.
Sa ating pagkakomunika, nabubuo ang komunidad at pagkakaisa, at kabuhol nito ang sining na nabubuo sa likas nating paglalahad ng saloobin habang kinikilala ang ating sarili. Kung babalikan natin ang mga konseptong tinalakay, makikita nating magkakaugnay at nagtutulungan ang lahat ng ito. Kaya ang panukalang pagbabawas ng GE units ay hindi lang usapin ng kurikulum. Ito ay usapin ng kung anong klaseng Pilipino nga ba ang gustong hubugin ng sistema. Isang mamamayang may malalim na ugat sa sariling wika at kultura, o isang manggagawang handa lamang para sa merkado. Kaya naman, sa aming nagkakaisang paninindigan, sa halip na magbawas ng GE units, gumawa tayo ng mga hakbang para sa lalong pagpapalakas ng academic freedom na huhubog sa atin hindi lamang sa personal ngunit sa panlipunang kamalayan para sa bawat Pilipino. Dahil hindi hiwalay ang laban ng mga historiador, artista, manunulat at kaguruan sa laban ng sangka-estudyantehan sa mapanupil na kolonyal at neoliberal na edukasyon. Sabay-sabay nating ipaglaban ang academic freedom at isulong ang isang makabayan, siyentipiko at mass-oriented na edukasyon.